The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Ikaw ba ay may hinanain at ang korupsyon ang lagi mong daing? Kay bigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, serbisyo totoo para sa masa. Olonggapin nyo, ito ang pag-asa. Huwag matakot sa maimpluwensya, si bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Bigwas, ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ikay bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi sa Olongapo na ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumpungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Okay mga kaibigan, magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay sa programang Bigwas, ang segment po ng Facebook Expose, ang inyong matutunghayan kagad sa umagang ito. Binabati ko muna ang lahat nating mga kababayan kahit maulan na pagbati sa inyo magmula po sa Mindanao, Visayas at Luzon. Good morning po sa mga nakasubaybay, lalo na po sa live stream dyan sa Palawan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ako po siguro malakas din ang ulan dyan. At ganoon naman sa iba't ibang dako ng daigdig, sa iba't ibang bansa na nanonood sa pamamagitan po ng live stream. Magandang umaga buong Metro Manila. At magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay dyan sa Cavite, Laguna, Batangas at Quezon City. Okay. At magandang umaga rin po sa mga patuloy na sumusubaybay mula Bulacan, Pampanga, Tarlac. Ika partner, nakauna ba yung ano mo? Ay, nakauna. Sige, okay, go. At para naman po sa mga taga-Bataan, Olongapo at Sambaleño, magandang umaga muli sa inyong lahat. Magandang umaga. Kami po ang inyong makakasama sa Facebook Expose. Yan po mga kaibigan, ang atin po ngayong ito pong nagtitrending po ngayon sa Facebook. Matindi ito ngayon eh. Itong nagtitrending ngayon, itong multo na miyembro. Itong multo na multo talaga. Oo, na miyembro ng Batang Gapo, itong si Archie Jimenez. Alam niyo po bang sinasabi niya nakakaluka daw? Nakakaluka naman, sabi niya. Itong overacting na Vice Mayor na si Edith Piano, matapos pagbubuksan ng pinto sa FMA Hall, ay wala umanong pakundangang hinawi nito ang si SSU para tumabi at dadaan siya. Ganyan daw ang ugali ng ang overacting, sabi ni Archie Jimenez. At ang overacting na mayora daw na si Ted Marsan
ay talagang sinisilipan na po nila ngayon. Dahil daw, binati daw itong ating acting na mayor na si Tet Marsan ay sinabi daw na hindi na ako kagawad ngayon kung hindi ako ay isa ng mayor. Ang tindi talaga, no? Ito kasing si Archie Jimenez, mga kaibigan, ito yung mga miyembro ng Batang Gapo. Ito po yung mga bayarong, ay bayadrong, ay ano? Bayadrong. Ha? Bayadrong. Oo, bayadrong, di ba? Kasi sisikapin po talaga nila nito na yung makakasilip sila na kahit kunting pagkakamali o nagkamali man o totoo man o hindi, gagawa sila ng isyo. Kung matatandaan po ninyo, nanalo si Paulino dahil sa mga ito, nila bayadrong, ng mga Batang Gapo na yan. Diyan sila nananalo dahil sa kunting pagkakamali, kunting silip kagad. Pero yung pagkababaero, pagka-immoral ng inyong mayor, hindi ninyo napansin. Ano? Yung paglalakwat sa ngayon ng mayor ninyo sa ibang bansa, na kalahating milyon ang nauubos, hinasisilip ba ninyo? Mga kumag kayo. Ginagawa lang kasi nila yan, sir, para mapagtakpan yung mga pagkakamali ng present na administrasyon. Oo, kasi sa totoo lang... Dahil sa marami bumabatikos nga ngayon sa ating mayor, na si Paulino, dahil sa mga ginagawa niya, nga maraming negative comments na nasasabi ang mga tao, pero may mga basihan naman to, kaya nila nagsabi, may pinapagtibay din para dun sa mga ginagawa na mali na ating mayor. Kita nyo na, ha? Para kung baga ibig sabihin, para malihis yung usapin. Di ba? Ganun siya. Tignan mo, ha, sabi pa nga niya dito sa ulit, sabi niya, mabuti at pinalaalan niyo yung kwentong ito, sabi niya, dahil naaasar na ako doon sa vice mayor at saka acting mayor. Mabuti pa itong si Armitron Alan Ong ay nakakahalata na talagang itong mga tauhan, yung alipores ni Paulino na wala nang ginawa, kunting silip lamang ay talagang binibigyan kaagad ng kahulugan. Ay mabuti pa itong si Alan Ong nagsabi pang masarap pang matulog, makiraan na lamang po. Di ba? Sabi niya, magandang gabi, people. Di ba? Sabi naman ni Wilson Kayabyab, anyway, opinion mo yan. Basta ako, di naniniwala hanggat walang matibay na ebidensya o nakita ko mismo. Kita mo? At ito naman, sabi naman nung isang medyo sumusuporta nitong kay Archie Jimenez, sabi niya, pabibi. Anong pabibi? Anong pabibi? Pabibi o ano sabi? Parang dinuduyan daw. Pabebe. Pabibi, parang bilibili. Paduyan. Parang pabata. Parang bata. Sabi niya, pabibi. Ano ba yan? Mabuti sana kung sinabi mo na lang, akala ko lalaki ito. Akala ko, lalaki pala. Oo, pabibi ang sabi niya. Akala ko nga, padidi. Di ba? Sinabi rin nung... At saka si Smith, sabi niya, oo nga, mabuti nga, may sumasalo sa mga trabaho. Hindi yung iniiwan tayo dito, alam naman na bahain tayo. Yun. Tama. Di ba? Si Leroy Smith. Yun, mabuti pa si Leroy Smith, mayroong pang malasakit. Pero ito naman si Soledad Magpali Gutierrez, sabi kasi niya nito simpleng lang ito, simpleng pang-iinsulto, di ba? Sabi niya pauwiin na nga ninyo yung mayor ko. Gala kasi ng gala Sa tingin mo? Oo nga naman. Sa tingin mo? At saka na. Sabi pa nga dito, Tessa, dinner time na po tayo. Kain ng daw. Ito po mga kaibigan ito po yung napag-usapan. Yung sabi nga niya rito, pauwiin na lang daw yung mayor. Kasi yung mayor natin, gala ng gala. Gala lang ng gala. Ano sa tingin ninyo? Ito ba'y simple lang na pag-iinsulto? Simpleng pantira yan. Ganon ba? Kaya sabi nung Archie, yung nag-post po sabi nung Archie,
Again, pwede ka naman hindi maniwala or punta ka sa City Hall para malaman ang totoo kung hindi ka, sir, naniniwala. Sagot naman ni Wilson Cayabyab, di na kailangan Archie Jimenez na pumunta ako dyan. Labas mo ang totoong itsura mo, saka mo sabihin yan. Okay, tayo nyo. Yan po mga kaibigan na kasi itong si Paulino, nanalo ito sa pamamagitan ng Facebook. Kasama yung pang-uuto niyang mga pangako. Ngayon, eto, nag-umpisa na naman sila. Kasi itong sila Bayadrong, Bayadrong, ano ba? Bayarong. Ha? Bayarong. Ano Bayarong po. Bayarong ba? Bayarong. Kala ko, kasi itong mga Bayadrong, isa Pero talagang bagay, sir, no? Bayadrong talaga. Pag magbayad ka, mali pa. Ay, ano naman yan? Ano yun? Pag nagbayad ka, mali pa. Ano ba na? Ibig sabihin, bayad na, mali pa. ibig sabihin, nagkamali ng bayad si Mayor. Oo, tama. Ganun ba? Nagkamali pala ng bayad si Mayor. Bakit ka kasi nagbayad doon sa wrong? Okay. Ngayon, ito naman si Beth Pangilinan nagsalita uli. Ikaw kaya ang mailawan ng spotlight. Ibig sabihin, sumisikat na kami, lalo na yung segment na ito. Pasensyahan kayo, umpisa pa lamang po ito. Mga Bayadrong, ayun, umpisa pa lamang ito sa segment na ito. Sa totoo lamang, ang tindi ninyo, kayong mga, alam nyo po ba na nalilinlang ninyo ang mga miyembro ng Batang Gapo sa kagagawa ninyo? Kayo yung mga manlilinlang. Tapos yung inyong amo, yun naman ang tawag nitong sinusuportahan. Anong pagtawag nung parang yung antik ba yun? Antik. Di ba mayroon, at saka anay, di ba? Yung anay, di ba marami siyang alipin doon sa tapos yung alipin nila, yung tagadala ng pagkain doon sa pinakahari-hari. Yun yung sumisira doon sa mga maayos na kahoy. O yun, ibig sabihin yung kumukot-kot doon ng mga anay, sila yung Bayadrong. Tapos si Kaya nga, sir, kaya sila nagpo-post ng mga ganyan kasi. Dahil hindi nila matanggap sa sarili nila na maraming tao na ngayon ang masyadong nadismaya talaga sa nangyari ngayon. Dahil ilang beses na nangyari sa atin to nawala ang mayor natin pagdating ng gantong nangyayaring kalamidad. Kaya nga ito ang sabi ni Yam Yabot. Loko talaga tong si mayor. Yan, bumaha tuloy. Ibig sabihin alam niyo bang si Yam Yabot kakampi ni Mayor dati yan? Talaga? Oo, nakaka-conversation ko pa yan sa Facebook Nakakausap ko pa yan. Talagang sabi niya, bakit kayo ganito, ganon. Inaaway pa ako niyan. Pero ibig sabihin ngayon pala talagang nagbigay na rin siya ng komento. Ay ibig sabihin, balanse pala talaga si Yam Yabot. Saka ito pa, may isa pa siyang sinabi. Alam niyo ba, tsaka sinabi niya to kay Leroy Smith. Alam mo ba, Leroy Smith, dyan naman o wala si Mayor. Pag bumaha siya pa rin ang sisisihin nyo. Kasi siya ang namumuno sa ating lungsod. Kaya dapat siya po lahat ang mapupuna. Hindi po yung ordinaryong mamamayan. Yun. Tama nga naman Kasi lahat naman talagang, lahat kasi talagang movement o lahat ng galaw dito sa ating lungsod, dapat naka kay Mayor, di ba? Katulad nito ngayon, sabi nga, medyo nagalit ata to si Jay Cortez. Ang sabi niya, paano naman nalaman? Isa ka ba doon sa CSSU na hinawi ni Hidicano? Hindi naman CSSU yan, ang mga Bayadrong na yan. Itong si Archie Jimenez, itong mga Bayadrong, ang dami nitong ghost account. Alam niyo po ba ang ghost account ito? Bawat isa, mayroong 10. Ngayon, paglalaban-labanin niya, kunyari yan, sa isang katulad niya, si Anthony Bayarong, tumakbo. Ibig sabihin, tumakbo talaga siya. Oo. Gagawa siya ng kanyang 10 ghost account. Itong si David Bayarong, na nagsasalita din na, mayroon din, di ba siya yung nagsalita na hindi niya nire-recognize si acting mayor. Oo, si acting Tit Marsan. Ang tindi niya, isa lang siyang taga-Pao, nagsabi na hindi ni-recognize. Kung hindi mo nire-recognize si Tit Marsan, hoy, umalis ka muna dyan. Ang kapal naman ng mukha mo, boy! Kaya nga, sir, sabi ng comment kay Nea Cruz, kawani ka ng gobyerno, Kuya Archie.
Ako din kasi, okay naman nung Monday, narinig ko din, she is using her rights. Wala ang mayor, wala ang vice mayor. Sino ang dapat mamumuno? City administrator? Di ba dapat ang pinaka-next na highest position which is first councilor? Pero anong ginawa ng magagaling na namumuno? Sila ay naglitanya. Bakit parang mali ang kwento mo? Andun ka ba talaga? Hehehe. O, kita nyo. Kayo mismo, sa inyong page mismo ng inyong ng grupo ninyo, kayo binabanatan na ngayon. At mga totoong tao ang talagang nagsasalita sa inyo. Kayo mga ghost account kayo. Oh. Kaya ang sinabi tuloy ni Soledad, pakainin na lang ng lapu-lapu yan. Ibig sabihin, hindi nakapag-almusal itong mga sila Archie Jimenez alias Bayadrong. Kaya balat pa sa kanya, Sir, ni Lito Jose Blazer. Personal kong nakakausap si Councilor Tet Marzan. Mabait at mahinahon po siyang tao. Kaya wag mo nang gawa ng kwentong multo ka. Oh, kita mo? Nagalit na rin. Yung mga ilan dyan, kakampi nila yan sa totoo lang. Pero nagalit na dahil ito kasing mga grupo ng mga batang gapo nito na nagtatago sa pangalang sa mga multong na account, itong ghost account na ito, karamihan nito, ito yung mga opisyal ng kanilang grupo na nakikinabang kay Paulino. Sila yung nakaupo dyan sa PAO. Ngayon, bawat isang empleyado ng PAO, may mga ghost account po yan. Dahil takot po silang lumantad sa kanilang, yung totoo nilang account. Takot sila. Bakit ako? Kita mo, mukha ko dyan. Binabalandra ko. Kasi diba? sir, alam mo na yun. Anong alin? Kasi hinaharap nyo ng mukha nyo, ibig sabihin, alam nyo na yun. sabi pa po ni Lito Jose Blazer, na-meet ko na din si Councilor Piano. Kahit magkaiba kami ng panig sa sabong issue, ay binati niya pa rin ako. Siya pa ngayon ang parang binastos sa public hearing. Pero mahinahon pa din po siya. Di ibig sabihin, hindi kapani-paniwala ang inisyo ng mga taga-PAO sa pangunguna ng mga bayadrong na talagang para lamang makapag-issue sila laban sa bagong ito tinatawag nating acting mayor. Ibig sabihin, mga disiplinado talaga sila. Kasi marunong sila mag-balance ng kanilang posisyon. Oo, kasi itong naman kasi mga tao na ito, itong nakinabang na nagsasahod ng 25,000, 30,000 para lamang walang ibang gagawin kung hindi siraan o takot, talagang impluwensyahan ang mga tao para sila pa rin ang uupo dahil sila ang nakikinabang. Ito yung mga masahol pa ito sa buhaya di ba? At saka ito pa, sinabi ni Mia Cruz, hindi ganyan si Tit Marsan. Kilala namin siya, mabuting tao. Simula dati pa. Tiktak nyo na. Taktik nyo na lang yan para masirain ang pangalan niya. Marami naman kami naniniwalang mabait siya. Kita mo. Hindi naniniwala ngayon ang mga tao sa inyong mga page ngayon na kung saan ay talagang matindi kayo. Kung gumawa ng issue, kita mo, papasok pa lamang daw ng City Hall ay gano'n na raw ka-arugante ang acting mayor. Samantalang yung kaarugante at kalasinggero ng mayor ninyo ay hindi niyo napapansin. Anong nangyayari sa Olongapo? Na ilabas ba ninyo? Na ipopost ba ninyo ang kahirapang dinanas ng Olongapo ngayon? Di ba hindi? Kayo puro depensa. Ngayon, kapag oras na mayroong umupo, bigla ninyo ngayong sisilipan. Hanggang gano'n na lang kayo. Lumantad. Tama ngayong sabi niya, lumantad kayo. Ilantad ninyo ang totoo niyong pagkatao kung talagang totoo kayong talagang nagmamalasakit sa Olongapo. Galing naman po kay Lina Monesit Lee. Kahit ba nandito si Mayor, mapipigil niya ba ang baha? Hindi naman mapipigil. Pero wag na kayong magyabang na sasabihin ninyo na hindi nababaha ang Olongapo dahil siya na nakaupo. Nagkataon lamang nung nakaraan na walang ulan. At may ulan man, hindi mas masakit din po para sa atin mga taga-Olongapo na sino pa yung pinaka-leader natin na pagdating sa ganitong sitwasyon, yun ang wala. Siya po ang wala. Yun ang mas masakit po doon. Totoo yun. Yung wala ka, ikaw yung... Ang masama noon, din nung una, siya ang umalis. Noon, di ba siya lang? Saka si Jong Cortez. Jong Cortez ba yun? Cortez. Cortez po. Ngayon, itong pangalawang punta nila ngayon, hinakot na parang buong barangay. Lahat ng department dinala na niya. May plano sila
may nagsabi nga sa akin na taga City Hall may plano sila. Magbubuo sila ng plano, kaya pumunta sila roon. Dalawa lang naman ang planong pwede nilang buuhin Paghahandaan nila kung makukulong sila, kung saan sila magtatago, or magpaplano sila pagbalik nila para ibuhos ang lahat ng pera para manalo sila, bayaran nila lahat ng tao. Tama ba? Mukhang dalawa po yung gagawin. Ha? Mukhang dalawa po yung gagawin. Dalawa? Hindi ba yun? Ito pa nga, may sinabi pa si Leroy Smith. Simple lang naman Ikaw ba, halimbawang nasa alanganin ang mga anak mo, iiwanan mo ba ito? Tama nga naman. Sige nga, ikaw ang nanay. Kung nasa alanganin, iwanan mo? Hindi isasama ko sila lahat, syempre. Oo. At saka kung Ibig sabihin, alanganin yung kanyang mga department head ngayon. Kung hindi naman kami magkasya sa isang sasakyan, hindi na lang ako alis para magkasama kami lahat. Kita mo. Ibig mong sabihin na yung pag-alis nila, alanganin na ang kalagayan ng kanyang mga konsihal at saka yung kanyang mga department head. Tama po, kasi... dinala niya. Dinala niya lahat. Kasi sa kanya nakasalalay lahat yon. Kasi desisyon niya yon kasi siya ang namumuno ulit. Ang daming. Dahil hindi naman daw sila mangangamba dahil sa mga taong pwedeng magtanggol sa kanila. Sa mga naninira sa kanila. Ay di ibig sabihin sila Archie Jimenez yun, sila mga bayadrong. Yun, tumpak. Tama. Kita mo na. Marunong na. Ang dami ngayong nagtitext na sa hotline ngayon Grabe na, nagsusunod-sunod na yung mga... sunod-sunod na yung diba? pumapasok. Kasi nakita nila na matindi na yung komento Nakakaasar po kasi mga kaibigan, sa Facebook mismo, ay grabe kung bumanat sila. Pero hindi naman sila totoong tao. Hindi sila totoong tao na gumamit lamang sila ng account na hindi totoo. Tapos, pati pa naman pagpasok ng acting mayor, ay agad-agad nilang sisirain. Samantalang yung kanilang amon, hindi ko malaman, pati ulo kong sira na yan, ay hindi naman nila napupuna. Di ba? Kaya sabi nga ni Leroy Smith hindi ka panipaniwala yan, yung mag-post ka pa naman ng ganon. Sana, sabi niya, nang mas katotohanan naman na yung na-high blood si Admin Malabuti. Sabi niya, dahil di pala siya ang legal na acting mayor, kahit appointed ni Mayor Rolin. Parihong walang mga alam sa batas. Kita nyo? Tama. Kaya nga po sabi ni Wilson Kayabyab, hirap kasi paniwalaan kapag ghost account ang nagsasalita. Totoo yun. Ay, hirap paniwalaan Ngayon, katsaka, yung kanyang pagka-ghost account, walang laman. Kung kumbaga, yung kanyang issue, walang katotohanan. Talaga, tsaka sir, parang halata talagang scripted ang niya. Kasi, alam mo, kailan nangyayari kay Tit Marsan na nagiging isnabira? Diba? Kita mo naman, Biri, pag nakita mo yan, smiling, laging nakangiti. Very approachable si Tit Marsan at ganun din kamahinahon magsalita si Idik Piano. Ang ibig bang ninyong sabihin porket hindi nakaupo yung inyong OIC gagawa kay kagad ng mga issue. Tsaka sir, bakit ganun? Kung kailan naging acting mayor si Ma'am Tet, doon siya nagkakaroon ng mga negative comments, ginagawan siya ng issue. Yun ang pinagtataka namin doon. Bakit? Noon na hindi pa nangyayari ang ganyan, puro positive comments ang pumapasok sa kanya, sa pagpuri sa kanya sa mga ginagawa niya sa ibang tao. Kita mo? Totoo yan. Ito nga ang iniisip ko nga Bakit ngayon lang nila sinisilipan dahil natatakot sila na baka may matuklasan? Diba? Kasi ngayon, alam niyo po ba na isang yung ginagawa ni Mayor, hindi ko na tinatawag na Mayor ito si Paulino, nagagawa ni Tit Marsan ngayon. Hindi kasi alam ni Paulino kung paano dalhin ang lungsod natin. Kaya ito na yung nangyayari ngayon. Tagapagtanggol niya, ito sila Bayadrong, at yung iba niyang mga naalipuris na taga-SBMA, kilala ko na yan. Gagamit ng maraming account para siraan lang. Kita mo kabait-bait na 2 konsihal ang inyong inaapakan. Kaya pati itong kaya siguro masama ang loob nila dahil hindi nga nakaupo yung si Malabuti. Kasi itong si Malabuti naman, matagal na itong nangambisyon na makaupo sa City Hall. Kaso lang, sa tuwing tatakbo, wala talagang patutunguhan dahil hindi ito pinaniniwalaan. At ngayon, ay
magpababalik po tayo kaagad. Medyo kukuha tayo ng oras dahil mayroon pa tayong oras na natitira. Okay, naubos kaagad natin yun. Nasa isang paksa pa lamang. Mayroon pa po na mayroon pa kaming isang paksa na i-extend namin dito sa Facebook Expose. Ngayon, babalik kami kaagad pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Kaibigan, patuloy po kami, itutuloy po namin dahil mayroon pa pong isang paksa sa Facebook Expose na hindi po namin natatalakay. Kaya mamaya pagkatapos ng Big Was Expose, magko-commercial muna kami para sa aming komentary na. Ito po mga kaibigan, ang isa pa po sa mga Facebook ngayon na nagtitrending, ito pong issue naman, matapos na ito naman pinalabas ngayon ni Acting Vice Mayor Edic Piano. Matapos pong makipag-usap itong Acting Mayor na si Tit Marsan sa DRRMO at saka sa DepEd at ilang pamunuan ng kolehiyo sa Olongapo ay formal na pong idinideklara na walang pasok ang elementarya at high school, pati ang kolehiyo. Lahat ng level ngayon sa araw na ito, July 9, ay wala na pong pasok. Ito po ginawa po ito ng paraan ng ating acting mayor at ng vice mayor. Ang problema po, ito, ipapalabas natin kay engineer. Nagdeklara din si Mayor Rolin Paulino na siya ay nagdideklara na walang pasok. Kita mo? Yan po mga kaibigan samantalang nagsalita na si Tet Marsan na ginawa na niyang paraan at talagang ginawa niyang paraan na wala ng pasok sa araw na ito. Kaya nag-comment naman si Edic Piano. Tingnan niyo sa mga TV screen ninyo ang medyo napipiko na acting vice mayor. Sabi niya, kunting respeto naman. Kunting respeto naman po. Sana sa ating acting mayor na si Tet Marsan, salamat naman po. Ibig sabihin po nito, mga kaibigan, ay ang ibig sabihin nito, Mayor Rolin Paulino, hindi ko malaman kung nalamigan na yung bunbunan mo dyan sa USA. Ikaw po ay nakalib. Diba? Baka sir na naginip. Natutulog siya sa mga oras na yun. At saka wala po kayong karapatan magsabi ng gano'n. Kasi nakalib po kayo Kita dapat mo? hindi po gano'n. Kasi yung mga naiwan po dito, yun po yung may karapatan. Kasi sila po ang binigyan ng karapatan na magsabi sa tao. Di ba? Hindi kasi sir, sinasabi niya rin kasing gano'n para at least may masabi siya, nasabi na makipakita sa mga tao na meron din siyang concern dito sa Olongapo. Pero kahit na nandun siya sa ibang bansa para may pakita na nagkakaroon pa rin siya ng pag-aalala kahit naman hindi po halata. Saka, tika muna, sa tingin mo, dapat wala na, hindi na siya magdideklara. Kasi may nakaupo na Para nga lang po malaman sir, mapakita daw niya sa mga tao na may concern pa rin naman ako kahit wala ako dyan. Diba? Yun naman, na hindi naman nararamdaman ng mga tao yung pagiging concern nyo, Mayor. At saka yung ito na lang yung pag-alis pa lang nila, ibig sabihin, wala silang concern sa mga tao dito sa Olongapo. Kita nyo na. Ayan, mga babae na nagsasabi niyan, Mayor. Ang kagaganda pa naman ng mga babae katabi ko. Sana mapasunod ka naman dahil kaming mga lalaki pag nagsabi sa'yo, hindi mo pinapansin. Yun nga po, pumapangit kami sa sobrang sama ng loob po namin, Mayor, sa nangyayari ngayon dito sa Olongapo. Okay, kaya tuloy ang komento ng mga nandito sa Olongapo, ang sabi nga naman, hala, pa-share po, sabi niya. At ito naman, sabi niya, Edic, sabi niya, the purpose of the whole council and the mayor and vice mayor in coming to the USA. Yan, sabi naman ni Norma Stafford, sabi niya, why? Where you live there? Oo, kita mo. Saka, wala naman kay Oraban at Joaquin. Simple lang yan. Huwag na iboto. Nakakuha. Magaling na kumuha. Nakakuha kagad dito ng sagot. Mayroon palang sagot dito. Ano sabi?
Simple lang yan, wag nang iboto. Ayun, huwag nang iboto sa susunod. Dahil hindi ko malaman kung nalabigan na ang bunbunan ni Mayor Rolin Paulino. Tama yung sinabi ni Edic Piano. Konting respeto, Mayor. Nakalib ka. Diba? Tapos naman ay sabi naman yun nito ni Sibilia. Yan sila. Maaasahan yan. Mga mayor, maaasahan yung mayor natin. Nasa bakasyon. Nasa bakasyon pa. Sabi niya, tuwing may bagyo, laging wala dito. Ayan, sabi nga dito, at salamat na lang man po kahit dahil mayroon ditong Edic Piano at Tet Marsan na silang nagmamalasakit dito sa Olongapo. Ayan mga kaibigan, grabe ang nangyari sa ating lungsod. Nangamba pa si Mayor, si Paulino, dahil ang nakaupo ngayon ay ang dalawa. Paulino, sa tingin ko, huli mo na. Nakakalungkot lang po yun. Bakit? Na ginagawa ng mga opisyalis natin lahat ng kanilang mga kakaya para lang matulungan itong mga tao na nandito sa Olongapo. Tapos may gumagawa pa ng mga ganyan usapin para lang masira sila. Tingnan mo, dalawa na lang silang naiwan, di ba? Oo nga po. Iniwanan. Dalawa na lang po silang naiwan. Iniwanan sila. At saka ito pa. Hindi po nila alam kung paano hahatiin ang katawan nila sa pagkakaroon ng pagtulong sa mga tao na nandito sa Olongapo. At saka ito pa, pinagkatiwalaan sila lahat ng mga tao dito sa bayan ng Olongapo. Kaya nga binoto natin ng mayor natin para siya ang mag-guide sa atin kung paano maging mabuti. Kaya mga kaibigan, ang tinalakay po natin lahat ngayon ay nagmumula sa Facebook. Kaya maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa segment ng Facebook Expose. Kami po ang inyong Facebook Expose! Okay mga kaibigan, tayo naman ay nasa pangalawang sigwada na at sa commentary portion na po tayo. Atin pong bigyan po ng pansin itong mga kaganapan ngayon dito sa Olongapo. Pero bago po tayo mangunguminto, atin muna pong basahin ang inyong mga mensahe. Ay kinaugalian na po natin ito na inyong mga opinion, yung inyong mga mensahe at mga pagbati ay atin pong babasahin sa pamamagitan po ng Himpapawid. Galing naman po sa 0946, ang dulo po ay 51. Ang sabi naman niya rito, Good AM Sir. Sir Biguas, sabi niya, pag-greet ko na lamang po ang aking mama na si Leia Santos at ang tatay kong si Danilo Santos. At sa mga kapatid ko na sila Angel na pangit, Santos, lagi kaming nanonood ng Biguas. Pag-greet naman po din sa si Leia Mi Reyes. Alam ko nanonood din siya ngayon. Tsaka yung mga trupa ko dyan sa Matain, alam ko namang nanonood sila lahat dyan sa Matain. Good morning po mga taga Matain at saka itong bumabati. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon ay magbabasa naman tayo hinggil po dito sa kung naalala po ninyo medyo hindi po maganda ang nangyari sa Olongapo dahil kung saan yung OIC natin na mayor at yung vice mayor, yung dalawang konsihal na yung yung una at pangalawang konsihal na iniwanan ni Mayor Rolin Paulino dahil nga sa hindi niya kapartido at hindi niya na-impluwensyahan, iniwanan dito sa lungsod natin at ang gusto niya magiging mayor, itong si Malabute na hindi naman elected. Ngayon, hindi sumama yung dalawa dahil hindi naman din nila sinabi at hindi talaga iniwanan daw talaga ito. Kaya ngayon ang idiniklara ng DILG na magiging mayor itong first councilor, si Tet Marsan at si Edic Piano. Kaso nga, kung alin ang gumagawa ng mabuti, ginawa na nila lahat-lahat ngayon, abay, itong mga aliporis ni Paulino ay walang ginawa kung hindi gawa ng isyu ang dalawa. Basahin nga natin, Ding. Ano ba nga nandyan sa hotline ngayon, Ding? Nasa 0930. Ang dulo po nito ay 68. May fault line na rin kasi utak ni Paulino.
dapat wag niya siyang bumalik sa Pilipinas. Ibig sabihin, mayroon ng fault line. Ibig sabihin, magmumula Marikina, papuntang Mount Pinatubo, doon dumaan sa utak, sa bunbunan ni Paulino. Yung fault line. Ay, ingat-ingat kayo. Baka mamaya, ang mangyayari nito, kalabat-labasan nito, biglang bumuka yung kukuti ni Paulino. Malulunod kayo. Kita nyo naman, ha? Nasa ibang bansa siya. Nasa ibang bansa siya. Nagdideklara din siya na wala daw pasok. Kita mo naman, maya-maya, marami kayong masasaksihan sa ipapalabas ko. Kung hindi ba talaga, kung ano ba talaga itong ating naibuto. So, alam natin, maling-mali tayo na naibuto natin siya. Dahil ako nga mismo sa sarili ko, nakapagsabi ako, hindi tao ang naibuto ko nitong nakaraan. Halimaw ang naibuto ko. Mamaya, makikita ninyo. Kung hindi man halimaw, mamaya kung ano siya, makikita ninyo yung mamaya yan. Ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa pamamagitan po ng hotline. Sige, Ding. Mula po naman sa 0919. Ang dulo po nito ay 74. Idol Bigwas, sir. Umaasa po ako na bibigwasan ninyo ang mga personnel ng SSS na buwan-buwan na lang pinababalik-balik nanay ko at wala naman aksyon at kahina-hinala po na maggamit ng ibang tao yung account ng nanay ko na hindi kaya may anomalya na nangyari, sir. Kaya nga, sabi ko nga po, pumunta po kayo rito sa aming himpilan at para magkausap po tayo ng maayos. Para makuha ko po yung detalye at bibigyan kita ng referral. Dalhin mo sa SSS at may tao akong ipapahanap sa'yo para siyang mag-asikaso po sa inyo. Yan na lamang po, sana pumunta po kayo rito. Ito naman, galing naman po sa texter na galing sa 0948. Ang dulo po ay 35. Ang sabi naman po rito, di ko alam sir kung good AM ba o bad AM. Dahil nga maulan nga ang umaga, hindi naman masabing good morning ngayon dahil maulan, di ba? Sabi nga rito, Archie, sabi niya, Archie, itong si Archie Jimenez, ito yung kanina sa Facebook expose. Sabi niya, kagabi ka pa sa akin, di pa kayo nagpasalamat 10 ng binayaran ng mayor ninyo. Kung ako lang ang nasa police ni acting, kung ako'y nasa place ni acting mayor, di ko tatanggapin yan. Baka madamay ako sa ginagawa ng amo ninyo. Nako, magdasal naman po kayo. Malapit na kayo lahat. Sana kayong mga bubo ay agusin sana kayo ng baha nang luminis naman ang Olongapo City. Yan, matinding galit nitong ating kaibigan, no? Ang sabi niya, ulitin ko po ha, di ko alam sir kung good AM ba. Itong si Archie Jimenez, kagabi pa sa akin ito. Dapat, di pa kayo na magpasalamat 10 ng binayaran ng mayor ninyo. Sino kayang binayaran? Yung mga kung ako lang ang nasa place ng acting na mayor, di ko tatanggapin yan. Baka madamay ako sa ginagawa ng amo ninyo. Nako, magdasal na kayo. Galit na. Malapit na kayo lahat. Kayong mga bobo. Nako, sabi niya, ay sana'y agusin kayo ng baha para malinis naman ang Olongapo. Ang tindi ng galit niya. Eto naman, galing naman po sa 0916, sabi ko naman sa inyo, masarap mag-snap eleksyon na para di na makabalik sa pwesto yung mga iyan. Gusto nila snap eleksyon na. Wala pa pong mahirap po ang snap eleksyon. Tapos filing of candidacy na po sa Oktubre. Kaya kunting timpi na lamang po. Kahit ako talagang nag-aalburuto na ako sa kabubuhan ng administrasyong ito. Ito naman, 0946. Grabe talaga, sunod-sunod na halalan. Sabi niya, grabe talaga,
sa susunod na halalan sa sunod na halalan ko na kung sino ang ibuboto ko sa Vice Mayor. Sabi niya, si Rezo, Anyan, and Sir Biguas. Ano ang biometric na kapag registered na ako noong 2012? Kailangan ko pa bang magpa-biometric? Ay, hindi na po kasi 2012 po kayo eh. Kasi 2005 ba nag-umpisa ang biometric? Oo, 2005. Hindi na po. Basta tingnan lang ninyo na pangalan ninyo na sure na nandoon pa. Eto naman, galing sa kaibigan naman natin, 0998. Okay, ang sabi naman niya rito, magandang maulan na umaga po, Sir Tommy. Nanonood po kami ngayon sa inyo now. Pakibati naman po kami rito. Binabati ko po lahat. Sila Rini P. at si Ma'am Mavic dyan sa kanilang opisina. Dyan sa Quartagram. Mabuhay po kayo, mga ma'am. Maraming salamat sa inyong panunood. Grabe po ang naranasan natin ngayon. Marami po kayong mapapanood ngayon. Okay, dito naman, sir. Gusto talaga niyo banggitin ang pangalan niya. Si Chichi po ito. Ako, yung nag-text, ba't di ako na-save sa phone mo? Hindi po. Nakasave ka po dito. Sinasadya ko lang hindi sana banggitin ang pangalan mo. Kaso lang, ikaw na mismo ang gusto mo palang banggitin. Sige. Banggitin ko na lamang po. Chi. Oo, alam ko, ikaw yung kanina galit na galit kay Archie sa ginawa niya. Okay, dito naman sa hotline, babasahin naman ni Ding Grabo. Ding. Sa 0947, ang dulo po nito ay 77. Sir, ano po bang ginagawa ni Mayor sa ibang bansa? Ginabaha na po ang Olongapo. Yun. Nandoon, nag-aaliw-aliw na sa ibang bansa. Samantalang ang Olongapo, mamaya makikita ninyo kung anong dinanas. Sige. At ang tabayanan lang ninyo. Tuloy mo lang, Ding. Okay. At sa 0908, ang dulo po ay 56. A rainy day morning sa Biguas. Ask ko lang po kung ilang years siguro to. Ilang years nasa Gapo yung TV commentator na si Lalakweng Taba na madada. Wala ba siyang alam sa tunay na kalagayan ng Gapo? Doon sa nakalipas na administrasyon, hindi niya ba alam kung magkano ang utang ng Gapo? Sinalo ng pobreng mayor ngayon. Okay, Ding, ganito yan. Kilala ko yan yung nagtitext na yan. Kung hindi ba ingot yung texter na yan, ay ang gusto niyang pababanatan sa akin, yung pribadong tao. Hindi na kayo makamove on doon sa sinasabi ninyong utang ng Gapo. Kahit naman siguro itong ingot mong mayor, maupo. Ngayon na isang term lang, ang dami ng utang. Tapos sasabihin ninyo yung nakaraang mayor. Ang gusto nyo pababanatan sa akin, baka ikaw rin si Bakay. Pareho lang kayo ng utak ni Bakay. Yung Kapitan Bakay na yan, dapat yan inanay. Pareho lang kayo. Hindi makamove on, walang ibang issue kung hindi kuryente. Paano hindi magkaroon ng utang ang Olongapo? Kasama kayo sa mga kawatan. Kayo yung nagpa-flat rate. Paano yan? Sagot ng lokal na pamahalaan yon. Dahil sa pagnanakaw ninyo. Mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Kayo mismo nakaranas na ng mga flat rate. Di ba? Inaalukan kayo kung magkano na lamang ang babayaran ninyo. Ngayon yung lahat ng mga flat rate na yon, kung sakaling nagbabayad kayo ng 3,000 sa isang buwan, pinababayad na lamang kayo ng 1,000. Ngayon, yung kolektor doon, ang ibabayad sa PUD, 500. May 2,500 na nawawala. Di ba? Yung 2,500 na yun, ginagamit yun at naka-reading yun doon sa Napukor. Sino ang sasagot doon? Di ba ang local government? Dahil siya ay subsidized ng local government. Kung ilang libo tayo, 100,000 tayo rito sa Olongapo. Kung lahat yan ay may tag 225 buwan-buwan, ilang milyon ang nawawala. Kaya kung hindi ka babugok, text ka lang ng ganon, isipin mo ang sarili mo, pareho lang kayo ni Bakay. Yan si Kapitan Bakay, wala rin ginagawa yan. Kung hindi, sasabihin na, puro na lang sa kuryente. Ang sarap ninyong kuryentehin. Kayo nga naupo dyan, wala kayong ginawa yung mayor mo, kauupo lang, tinan mo, nangungutang ng
72 million, 200 million. Oh, hindi mo naiisip yan. Pareho lang kayo ng mga bayadrong. Di ba? Wala. Ipagtanggol pa rin ninyo yan kahit immoral na nga yung mayor ninyo. Immoral na. Puro, matawag natin, hindi ko naman masabing magnanakaw. Puro utang din. Maingat ako, hindi ako makakasabi ninyo. Hindi ako makapagsabing kawatan. Pero, sinasabi ko na sa inyo, akala nyo magsisilipan. Sa tagal ko na sa industriya, kaya nga, yung purma-purma ninyong mga bayadrong kayo, subukan nyo mag-apply sa nasyonal kung matanggap kayo. Ako, nanggagaling na ako sa nasyonal bago ako pumunta rito At itong programa nito, sisikapin namin magiging nasyonal. Dahil ang Subic Broadcasting Corporation ay nasyonal, hindi lokal. Nangarap kasi kayo nagkamali kayo ng bangga. Kaya ikaw, kung taga-Olongapo ka, ikaw mismo nakakaalam kung bakit nagkakautang ang Olongapo. Sige, Ding, tuloy mo. Sa 0910 naman, 52 ang huling digit. Medyo mahaba-haba to, sir. Bigwas, magandang umaga po. Pakibati naman po si Ryan Reyes ng Barangay del Pilar, Castillo, Zambales. Advance, happy birthday po. Thank you, Bigwas. Solid kami sa inyong palatuntunan. Ngayon, alam nyo na kung anong klaseng tao yung mayor ng Olongapo. Hindi dapat binoto yan. Nasa huli na ang pagsisisi. Totoo yan. Kahit ako nga naman nagsisisi ako Sabi ko nga, nagsisisi ako na bakit nasuportahan ko siya. Sa bagay, isang bagay lamang ang nakita ko na may pagsisisi na nauna. Pero lahat talaga, puro nasa huli na. Kaya ako nagsisisi, huli na. Kasi yung sinasabi ko na isang tao lang nakita kong nagsisisi muna bago nauna ang pagsisisi, yun naman yung namimili ng kalabaw. Yun yung namimili siya ng kalabaw, na nabili niya payat. Kaya habang hila-hila niya yung kalabaw, lingon siya ng lingon, umiiling siya, nagsisisi talaga siya. Ba't niya nabili? Mahal. Payat pala. Kaya yun ang nagsisising nauuna. Pero ako talaga, nasa huli ang pagsisisi ko. Kaya Mayor, kahit kailan, ni anino mo, hindi ko na ibubuto talaga. Mga kababayan sa Olongapo, huwag na kayong magpapauto. Lalo na sa grupo ng Batang Gapo at ng mga bayadrong na yan. Dahil sila ang nakinabang, ginamit lamang kayo para linlangin ang mamamayan ng Olongapo. Sa totoo lang, pati ako, nalinlang ako niyan. Bago mag-eleksyon, 2 days before, pinakalat nila noon, alam naman ninyo yan na hindi daw binayad ni Bong Gordon ang bayad ng mamamayan sa kuryente. Di ba? Pati ako nakapagmura ako noon. Sabi ko, ba't nagkaganon? Ang yaman-yaman nila, ba't hindi ibinayad? Yun pala, mali! Katulad ng ginawa nila ngayon ng mga isyo. Kaya, yung mga taong yan ay walang puwang dapat dito sa Olongapo. Sila yung mga anay sa Olongapo. Sila yung ilusyonado. Ang mga taong yan. Kasama si Paulino. Mahiya ka naman, Paulino. Tingnan nga natin kung anong gaganapan ngayon sa Amerika. Isingit ko lang. Ang kaganapan sa Amerika, kung tingnan natin kung anong ginagawa ni Paulino ngayon. Palabas natin. Yan Tingnan ninyo. Yan, mga kaibigan. Yan ang dinanas. Pati si Sungsung nandun yan ang dinanas ngayon ng Olongapo. Ang sarap nila. Tingnan mo, kaganda ng buhay nila ngayon doon. Di ba? Mayroon pa. Nandoon, may mga pagkain pa ata yung sila Nandyan ba yung mga pagkain? Ayan, tuloy-tuloy yan kita mo. Yan ang kalagayan nila ngayon doon sa Amerika. Ang sarap ng kanilang buhay. Tingnan mo ang ngiti ni Paulino. Tingnan mo naman yan. Pati yan, lumubo. Di ba? May pa-welcome pa kayo. Yan ang nangyari. Kita mo? Nandyan sa USA. Kita nyo? Yan kung sino-sino at kung saan-saan sila pumunta. Approve daw. Approve ang paggastos sa pera ng bayan. Yan ang nangyayari ngayon. Tapos sasabihin ninyo na kayo ay personal ninyong pera yan. Tingnan nyo, nag-golf pa Mga kaibigan, tingnan nyo ang sarap ng golf. Pero tingnan mo naman ngayon ang nangyari sa Olongapo. Eto. Yan kita mo, habang nag-golf si Paulino, ayan. At ano pa? Yung pag-isa mamaya, ayan naglilimas. Yan ang kaganapan sa Olongapo.
naglilimas ng tubig sa kanilang mga tahanan. Samantalang si Paulino ay nandoon sa nandoon sa Amerika, nagpasasa na sa kapapasyal, kalalaro ng golf. Mahiya naman kayo. Yan, kayong mga tagapagtanggol ni Paulino, mag-isip na kayo. Sige nga, mag-isip-isip na kayo. Kung yan ba'y nararapat na bilang mayor, sa tuwing mayroong sakuna, wala dito. Ang hindi nga malaman kung anong planong gagawin nila. Dalawa lang nga naman eh. Kung hindi sila magtatago o mayroong iba plano sila paano magbuhos ng pera. No, di ba? Kaya naman, hindi makalabas-labas, hindi mailabas-labas ni Vice Mayor ang pinirmahan ni Paulino sa SM Prime Holding Corporation dahil kasama pala siya sa pagpunta sa Amerika. Vice Mayor Cerezo, magkano ba ang tinanggap mo? Ikaw ang Vice Mayor, ikaw ang dapat mayroon dapat na control doon sa mga resolution na yan at sa Memorandum of Agreement na nilagdaan ng ating ingot na mayor. Nagpakasarap kayo sa Amerika, samantalang ang mga taga-Olongapo nagdidildil na ng asin. Tuyo na lamang ang inuulam sa umaga habang naglilimas ng baha. Kayo, papalo-palo kayo ng bola dyan sa golf course. Babalik po ako kagad mga kaibigan pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay, mga kaibigan, patuloy po tayo ngayon sa ating programang Bigwas. Nalalabi po natin 30 minuto sa ating programa. Ngayon, magbabasa muna kami mula sa inyong mga opinion galing po sa hotline sa 0930-174 at 2802. Ding, ikaw na muna. Sa 0906-90 po ang huling digit nito. Bakit, Sir, si Mr. Malabute matanda na, bastos pa sa mga kapwa niya? Di niya ba alam na di siya elected official? Kung makapagsalita kay acting mayor at acting vice mayor, walang pinag-aralan, walang pakundangan. Sa bagay, iyon naman ang natutuhan niya sa amo niyang bastos. Kita nyo na. Si Malabute school superintendent yan. Pero dahil sa ambisyon na magiging politiko, kaya nga yan pumasok sa isang grupo yan na dumaan sa bintana dahil sa ambisyon na magiging mayor o magiging konsihal. Kaya nga hindi manalo-nalo yan alam ko naman yung kasaysayan yan Hanggang ngayon, yan ang nangyayari. Pasisyahan tayo. Pero sa totoo lang, hindi maganda. Ikaw naman may pinag-aralan ka nga, school superintendent ka nga dati, di ba? Pero ang tanong, naintindihan ba ninyo yung procedure ng ating pamahalaan sa local code? Ang dapat na umupo pag wala ang mayor, vice mayor. Kapag wala ang mayor at ang vice mayor, ang upo, first councilor. Ay bakit naman itong ingot mong mayor, ikaw ang itinalaga na magiging acting mayor? Anong pagtingin ninyo? Kumpanya? Mabuti sana yung company ng quarry. Kung company ng quarry yan, pwede. Pero yan, elected yan. Boses ng mamamayan ang nagluklok sa inyo. Ngayon, ang gusto namang iluklok yung hindi ibinoto ng mamamayan. Malaking kahunghangan yan. Malaking kahibangan ang ginawa ninyo. Kung hindi ko ibinulgar dito sa programa kong yan, di nakapagpatuloy ngayon yan. Di ba? Kasi plano ni Mayor Paulino na iupo si Malabute. Di ba sinabi ko na hindi pwede? Ilang taon din ata ako sa DILG. Kaya wag ninyo akong linlangin. Kung nalinlang ninyo ang mamamayan noon, ngayon hindi na. Ilang bisis kong tinalakay na hindi pwedeng umupo ang hindi elected. Kaya nagsabi nga ako noon, bakit? Nabago na? Di ba? Baliktad. Okay, sige Ding, ituloy mo na. Dahil ako talaga nag-iinit na. 0906-90 po ang dulo. Good day, Sir Tommy. Tanong ko lang po kung bakit nagbibigay ng advisory si Roland na nasa Estacia. Di po ba acting mayor dapat na si acting mayor Marsan ang dapat mag-announce na walang pasok
Alam po ba ng DILG itong nangyayari sa Gapo? Oh, alam ni Amada yan. Hindi lang pumikibo ang DILG dahil ang posisyon ng DILG, kapag nagkakagulo at wala nang uupo, automatic yan, uupo ang DILG. Iti-take over yan eh. Ngayon, nandiyan naman yung dalawa. Kaso lang, itong ating yung mayor na ingot, takot masapawan na baka mamaya mapalitan na. Kahit na sa ibang bansa siya, nagdideklara siya na wala daw pasok. Hindi man lang niya nirespeto yung OIC. Wala siya ngayon, wala siya sa duty. Tapos magdideklara siya ng ganun. Ingot ka talaga, Paulino, kahit anong gawin. Kasama ng mga bayadrong, lalo na po yung mga advisor mong ingot talaga, saksaka ng ingot. Hindi ko malaman kung anong klase ng mga taong itong naupo sa ating lokal na pamahalaan. Okay? Etong katulad nito, sabi ko nga kasama si Bakay, sigurado, yung Kapitan Bakay. Kasi di ba mga kapitan, may kasama rin mga kapitan ba? Baka kung mamaya, kung hindi kasama si Kapitan Bakay, yan na naman, panay ang paninira ngayon. Walang pagkakaiba itong si Kapitan Barila ng New Kababae. Abay, totoo ba ito, Barila? Kapitan Barila, totoo ba na halos lahat ng komite dyan sa barangay mo gusto mo nang kontrolin? At pinukundi na ngayon ng iyong mga kabarangay. Bakit naglagay ka ng barangay tanod na 2 bisis na confine sa Maribeles? Baka mamaya may magawa daw na hindi maganda yan. Yan ha. Kapitan Barila, bukas ang aking programa para pumunta ka rito at magpaliwanag. Kaya pag ganon ang gawain ng isang kapitan, kapag hindi nagpapapuna sa susunod na eleksyon, huwag ninyong iboto yan. Baguhin naman natin ang Olongapo. Tayo ang magbabago, hindi si Paulino. Dahil si Paulino, tinakpan lang ng pintura ang Olongapo. Sige, Ding, basa ka muna. 0916-46 naman ang huling digit. Kawawa na naman po ang mga taga-Olongapo ngayon lubog sa tubig baha. Sana ang mga rescue team natin ay ready. Di bali po, next election, alamin na po kung sino iboboto ninyo. Iyon, totoo yun. Yan ang hinanakit ng mga taga-Olongapo ngayon. Sa tuwing mayroong sakuna, sa tuwing mayroong bagyo, wala si Paulino. Baka bukas, mapapanood din ninyo yung komento ng ibang mga interview natin. Ito naman, sabi ni Chichi, Sir, kay Archie po, wala kang kwenta, Archie. Sabi niya, duwag ka, di ka pwedeng pagkatiwalaan dahil ikaw mismo nagtatago sa nagtatago daw. Pag nalagay pala sa alanganin ang amo mo, di mo maipagtanggol ng harap-harapan. Di mo ako katulad, kapal ng mukha mo, katulad ng mayor mo. Sabi niya, nung si Mayor Bong nakaupo, buong pamilya mo, nakalapit. Sabi niya, wala kayong utang na loob. Kilala niya si Archie Jimenez. Yung nga pala, si Archie Jimenez, oo. Ito ba yung nagdemanda sa amin, ng libel? Dinimanda kami dalawa ni Randy Dato. Nag-like lang ako doon sa conversation. Ito ba yan? Ito ba yun? Hindi. Iba ito. Si si Raimondi yun eh. Ito pala si Archie Jimenez. Ito yung mga bayarong. Tama nga pala. Mga bayarong ito. Mga bayadrong. Okay, ito naman. Galing ka Chichi uli. Kaya ayaw nilang maging acting ang ating naiwan na mga konsihal. Baka mabuking sila sa mga pinagagawa nila. Pare-parihas tayo. Sir, nagngingit-ngit na ako. Sir, si Kapitan Bakay po, di kasama, andoon ako kahapon sa barangay. Ganun ba? Okay. Eto naman. Okay. Sir Biguas, sabi ng mama ko na si Lea Santos, hinay-hinay lang daw po. Palamig ka muna. Baka daw ma-high blood ka raw po. Salamat naman sa inyong pag-alala. Galing naman sa 0916. Good day, Mr. Biguas. Panay sisi sila sa nakaraang administrasyon. Di ba nila naisip ngayon ang ginagawa ng mayor nila habang tayo'y nakalubog sa baha? Sila nagpapasarap pala sa Amerika. Buwisit, magkano ba ang binabayad sa inyo ng mayor ninyo? At mahal na mahal ninyo siya. Tama nga naman.
Galit na galit na. Ito naman galing kay Sir Wilfredo Magpayo, sarap ng buhay pala ni Jong Cortez. Laging kasama sa Amerika. Hindi na namin ibubuto yan kahit anong pwesto. Yan, galit na galit na. Ito naman, galing naman, Sir Bigwas, sabi niya, wala na po bang magagawa ang administrasyon ni Rolin? Sana po si Tit Marsan na lang ang magiging mayor natin. Acting lang po siya. Okay. Okay, ito. Galing naman sa 0946, Sir Bigwas, nasaan na po si Monga po? Ano na po nangyari sa kanya? Hindi na po siya connected dito sa Bigwas po, ha? Si Monga po, hindi na po connected. At ganoon man, bagamat mayroon silang mga ID, pero hindi na po sila connected sa Bigwas. Pasensyahan po kapag mayroon po kayong naririnig na ay pinakilala nila na yung ID nila ay taga Bigwas sila, na-issuehan po namin ng ID yan. Pero hindi na po sila connected. Dalawa lang naman po silang hindi connected eh. Okay. Dito na at galing naman uli kay Sir Wilfredo Magpayo. Sir, easy lang. Kunting lamig lang. Wala nang alam na issue ang mga iyan. Puro paatras na ang isip ng mga iyan. Salamat, Sir Wilfredo. At ito naman, ang galing naman po sa hotline. Babasahin naman ni Ding Grabo. Ding. 093010 po ang huling digit. Buwisit na mayor yan. Nagpapakasarap lang sa ibang bansa. Baka sa inis ko sa kanya, ibato ko sa mukha niya ang nilalaro niya. Kita mo, pati mga nanonood nagagalit. Dahil ang sarap naman kasi ng palo niya ng bulay. Di ba? Ay mayroon pa akong nakuha na may pinadala pa sa akin na ang sarap ng mga pagkain nila. Ang sarap talaga nandun sa harapan. Panay ang tawanan. Tapos pagkatapos ng kainan nandun naglalaro ng golf. Di ba? Pagkatapos ang ating lungsod ng Olongapo, makikita mo naglilimas ng tubig sa loob ng kanilang mga tahanan. Kaya, ano ba? Maaatim pa ba ninyong iboto yan? Yung mga konsihal na kasama niya, kasama si Paulino. Baguhin po natin ang Olongapo. Please lang, ako nakikiusap. Kaya wag po kayong magpauto sa mga taong yan. Lalo na yung gumagawa ng issue. Sige, Ding. 093956 po ang dulo. Gandang AM Idol. Pabati po naman ang sa mga Negosa family from Lakay. Okay. Yeah, good morning, Lakay. Sino itong Lakay? Si SB. Siguro si Lakay SB ito. Sige, go muna. Ding. Ayaw ko na kay Paulino. Sino naman ang susunod ngayon? Okay. Antayin nyo po yung irerekomenda namin para may karapatan tayong pumuna doon sa mga makakalimutan o nakakaligtaan o pagkakamali. Kapag inirekomenda namin, pwede naman ninyo akong sisihin dahil nirekomenda ko. Ngayon, kapag may mga mali, ay di tayo rin magkakasama, tayo rin ang pupuna. Sige, go! 0921-72 naman po ang huling digit nito. Good morning, Sir Bigwas. Hingi po kami ng tulong sa inyo kasi po ang poste namin dito, tagal na po namin pinaayos sa Zameco pero wala pong aksyon ginagawa para dito. Maraming bagyo na po ang nagdaan pero hanggang ngayon ay hindi pa rin inaaksyonan. Okay, Zameco, ibig sabihin Sambales po yan. Sa totoo lamang kung mayroon lang mga may-ari ng mga kahoy dyan na mahahaba, katulad ng eucalyptus tree, or Gemilina or mahogany or kahit na acacia mangyom na matuwid. Dahil matibay ang acacia mangyom na yan, pwedeng sana yan na lang putulin tapos gawing poste. Dahil hindi naman po natin pwedeng pakialaman yan dahil magagalit yung Zameco. At yung Zameco ay negosyo po nila yan. Dapat kayong mga taga Zameco, ayosin ninyo serbisyo ninyo. Kuryente yan negosyo ninyo yan. Dapat ayusin ninyo ang serbisyo sa mamamayan. Kaya nga dapat talaga magkaroon ng competition para mayroong kalaban, titino ang kanilang serbisyo. Sige, Ding, tuloy mo. 0907 naman, 61 po ang dulo nito. Sir Bigwas, pagkibigwas nga po yung ginagawang court, siguro basketball court ito. Dito sa Cristobal, palpak, lalo na binabaha, hindi man lang ginagawa ng kanal. Buwisit, pinagagawa na, wala naman silbi, Mayor Paulino. Totoo yan. Sa totoo lang, si Mayor Paulino, kaya hindi ninyo ako masisisi na talagang kakalkalin ko
Dahil siya ay isang public official. Lahat ng ginagalaw niya, lahat ng ginagastos niyan, pera ng bayan yan. Maniniwala ba kayo na sarili nilang pera yan? Tagkakalahating milyon pupunta sa ibang bansa? Sige nga. Ikaw may kalahating milyon pupunta ka, mamamasyal ka, tapos gagamitin mo para sa bayan ng Olongapo. Kalahating milyon gagamitin ko. Kayo maniniwala? Magbigay nga ng pamasahe, 20 pesos. O, di ba? May nanghihingi ng pamasahe. Sir, pahingi ng pamasahe, bibigyan ng 20 pesos. Pero yung iba, kapag nanghihingi, may malaki-laki. Depende sa tinititigan kaysa sa tinitingnan. Diba? Kaya walang talagang ginawa itong matino si Paulino. Dito ngayon, wala pang 30 minutes sa Fountain Street. Mataas na ang baha. Kita mo, Paulino? Samantalang si Paulino ay ang sarap ng buhay sa Amerika. Ito, panoorin ninyo. Kaya nga nasabi ko sa inyo na hindi tao ang aking naiboto nitong nakaraan. Manggaling sa Amerika ang saya niya. Pero tinan mo, pumunta, nababagay kaya itong pinasok niya? Tingnan mo, pinasok niya sa Amerika. Pinadala din sa atin to Nasa loob siya ng pating. Nababagay ba siya? Tingnan natin Eto. Ayan Tingnan mo, si Paulino nasa loob ng pating. Sa tingin ba natin, anong sabi niyan? Huwag mo kayo maingay. Pumapasok sa audio. Oy, tika muna, huwag mo na maingay. Ayan sabi niya, ang sarap mamasyal sa estate. Di ba? Kaya, ayan. Kita mo yung kagagawa ni Paulino ngayon sa Amerika, mga kaibigan. Ayan, ang totoo. Ano yan? Ilayo pa nga konti. Ano yan? Dinosaur. Siya pala yung dinosaur na naiboto natin, mga kaibigan. Kaya, yan, pinadala din sa akin yan. Ito po ang mayor natin. Yan, galing din sa Amerika. Pinadala. Pumasok kasi sila roon. Yan, nababagay kay Paulino. Dinosaur. Hindi na buhaya, hindi pating. Kaya, grabing pagsisisi ko. Sa totoo lang, mga kaibigan. Ito naman, galing naman po kay Chichi. Ang sabi naman niya rito, Sir, amin niya, sabi ni Archie, acting mayor daw, sila ang mga artista dahil sila ang magagaling na umarte. Yung arte nila, nung nangangampanya sila, kinagat ng mga tao dahil nga magagaling silang umarte. Kaya, yung ginawa niyong pelikula, nag-flop. Ito kaya tayo ay flop din. Kaya kayo rin nagtanggal ng maskara nyo. Kaya nakilala namin ang mga kaartihan ninyo sa tunay na pating yan. Pating nga, totoo. Yan pala yung pelikula nila. Totoo nga, pating nga, totoo yan. Pating, tunay na pating yan. Para lamunin sila ng mga dinosaur. Okay, magbabasa muna tayo sa inyo mula sa hotline. Sige, Ding. 0910-52 po ang huling digit nito. Medyo maiksi ito pero mainit itong mensahe na ito. Gusto mo, Mayor? Ipalo ko sa iyo yung panghampas ng gold. Okay, sige. Tuloy mo na, Ding. Hanap tayo ng... Okay. Okay. Ayun. Okay. Sige. Mas maganda yung ulo ni Mayor ang gamitin na bola sa golf. Ha. Ayan na. Yun yung nagagalit na yung mga tao. Sige, go. Mula po naman sa 090742 ang dulo. Magandang umaga po. Bigwas. Pakibigwasan nga po si Kapitan Bakay. Kanina pa po binibigwasan ito. Ano sinasabi? Lahang mga pinagkukuhang bipat. Lahat ng mga pinagkukuhang bipat, adik. Kita, ingat-ingat pala kay Santa Rita, ha? Marami daw adik na bipat. Okay, go. Okay. A smart alert.
Oh, walang smart alert. Kasi wala po kaming load. Hindi po kami naglo-load. Ay, wala. Maliban lang kung mag-sponsor si engineer ng load. Ito, Yan. 0919 Okay. 74 ang huling digit. Idol Bigwas, salamat po. Nabasa niyo agad ang text ko. Ano po kayang araw at oras ako pwedeng pumunta sa tanggapan para ikonsulta ang problem ng nanay ko? Isasama ko rin po nanay ko. Sir, saludo ako sa mga bigwas mo, sa mga taong tiwali at abusadong tao na sa panig niyo po kami. Okay. At pwede po kayo pumunta rito bukas. Dahil bukas po ay Biyernes sa programa ko para makuha ko po na at least ma-live po tayo tungkol po sa inyong mga problema. Punta kayo bukas dahil bukas po ay araw ng Biyernes. Yun po, wala akong komentary. Pag araw ng Biyernes. Biyernes bukas, di ba? Ha? Tama ba? O yan, Biyernes bukas. Wala po akong komentary. Yan po puro public service. Okay, punta po kayo. Sige, ding. 0926 16 naman po ang dulo. Kung pwede po, sir, mahuli itong mga tao na to. Kasi marami silang sisiraing buhay. Nasa dulo, parang hindi ito. Oh. Ito, umpisahan natin itong, nasa umpisa yata itong, napakarami pong adik dito. Mga siraulo. Dahil po sa Shabu, kaya nga po, humihingi kami ng tulong sa inyo kung paano po mawawala ang mga nagtitinda rito ng Shabu. Araw at gabi, sila po nag-aabang ng mga mamimili sa kanila. Nakakatakot na po eh. Kung pwede po, sir, ito, karugtong pala. Itong mga taong to, itong mga taong to, kasi marami pa silang sisiraing buhay at nakikiusap kami sa inyo na mahuli na lahat ang mga nagtitinda ng Shabu. Oh, yeah. Sa totoo lang, dapat ang umaksyon dyan. At itong ating mga halal o ating mga opisyal ng lokal na pamahalaan, dapat may coordination yan sa kapulisan. Pero nga, dahil sa mayroon tayong politiko na walang alam, kaya yan, nagpapatuloy. Hindi naman pwedeng si Bigwas ang manghuhuli dyan dahil hindi naman ako pulis at hindi ako authority. Mayroon tayong tinatawag na citizen arrest. Sa profession ko, hindi na talaga angkop na pumunta pa dyan dahil ang inaasikaso po natin para ang isiwalat ang katiwalian dito sa ating lungsod. Galing naman po sa 0946, Sir Bigwas, ilang kagawad po ba ang nanalo sa partido ni Sir Bong Gordon? Sa totoo lang po, ilan ba? 5? 5 ano? Sir, 5 ba? 5 ba ang sa partido ni Sir Bong ang nanalo? Kasi si Guerrero, alam ko, 5. Kasi isa lang ang si Atchinsa lang at ang hindi eh. Lahat kay Sir Bong na yan eh. Oh, 'di ba? Sa lahat na yung natitira kay Sir Bong yan. Sa ngayon, ang natitira 2 na lang. Yung iba nagiging prutas na. Alam mo yung prutas, yung apat na mukha. Balimbing. Oh, yun nga, hindi ko kasi kilala yun eh. Ulitin mo nga. Balimbing. Ayun. Yun nga. Yun. Tapos yung nung una pang mga kagawad nung nakaraan, ay mga line up din yan. Kahit nga si Jong Cortez line up din ng Gordon yan eh. Diba? Kaya, marami talaga. 2 lang ang may panindigan. Prinsipyo't panindigan. Tit Marsan lang at saka Idik Piano. Yan po ang katotohanan. Kaya, nasilaw sila. Ito naman, wag na po nating gawin bola ng golf si Paulino, kundi isa siyang butas na pinagpapasukan ng bola. Kasi ang sabi ni si Paulino daw, walang pili, basta may butas, pasok. Siya ng pasok, malapit na yan sa katotohanan. Yan mga texter yan. Siya gawin na lang Good morning, sir. Sir Bigwas. Relax naman po. Baka may stroke. Ingatan niyo po ang sarili niyo kasi kayo lang po ang malapitan namin. God bless and I love you po. I love you too. Galing ko talaga, no? Talagang mahal na mahal ko yung aking mga viewers. Hey, ding! 0910-44 naman ang dulo. Batian portion muna tayo. Okay. Pakibati naman po kami dito sa New Cabalan, Purok 4. Len, Maribel, Maze, Bebang, Teresa at sa lahat ng mga basurero. Okay. Sa mga nagbabasura,
yung mga nangangalay kayo ng basura dyan, alam ko na hindi talaga hindi maganda na magkakalkal kayo ng basura na malakas ang ulan. Baka mamaya mayroong malalambot na bagay dyan. Kunting ingat lamang po. Kasi umaasa ako na hindi sa habang panahon ay basura ang magiging negosyo ninyo dyan. Pangangalkal ng basura. Darating din ang panahon, naniniwala po ako, na yung para sa inyo ay talagang makakamtan ninyo. Sana ay totoo na gumugulong na ang ating kapalaran. Pagdating ng oras ay talagang magbago na dapat ang inyong pamumuhay. Ako man mismo ay naaawa sa inyong kalagayan dyan. Dahil nakita ko kahit na mga gulay na pwede pang i-recover, niluluto ninyo. Minsan dyan pa kayo bumibili ng pagpag, yung mga karne na hindi na nagamit sa iba't ibang restaurant, binibinta dyan sa tindahan ni Ramos, ni Dante Ramos. Dyan, bumibili kayo dyan para makakain lamang ng karne. Sa totoo lang, yan ay mga expired na. Kaya yan ang kalagayan dyan sa Purok 4. Naaawa ko pero wala tayong magagawa. Sana ay darating ang panahon na talagang iba naman ang buhay na ating tatamasin. Sige, Ding. 092632 ang dulo. Morning na maulan, sir. Ask ko lang po, what requirements ng student license? Ano sabi niya? Ask ko lang po kung anong requirements ng student license. Punta na lang po kayo doon sa LTO. Pwede naman po kayong ang unang-unang hanapin birth certificate. Dahil sa akin, birth certificate hinanap sa akin noon eh. At ibang valid ID. Yan, para mabigyan po kayo. Kung wala pong birth certificate, kung mayroon kayong NBI clearance o ano man, puntan lang po kayo sa LTO. Nandoon po ang listahan ng kanilang mga requirements. Ito naman, dalawang kagawad na lang pala ang natira. Di dalawang kagawad na lamang ang ibubuto ko. Sabi niya, dahil balimbing na sila, lahat ng maging kurap. Ayun, lahat ng naging kurap, hindi na niya ibubuto. Idagdag mo po yung bagong yung idadagdag mo, yung bagong line-up na ating i-endorso. Okay, salamat po. At teka, Ding, magbasa ka muna kahit mga dalawa mo na. Impasensyahan po tayo doon sa ibang mga nagtitext na hindi mababasa ang lahat ninyong mga text. Dahil libo po ang mga nagtitext dito. Kaya pag saan po namin napipindot lamang, pinakadulo na nga po ang aming kinukuha. Pasensya po kayo. Pero salamat po sa inyong pagsubaybay. Sige, Ding, magbasa ka muna. 094674 ang huling digit. Good day po, Bigwas. Pakisuyo naman po na bakit pinababawalan ng mayor ng Olongapo na pumunta yung mga truck siguro ito ng Subic. Sana naman po magbigay sila ng abiso bago nila hulihin ang truck namin. Okay. Okay. Next on the line. Mr. Bigwas. Ito po ay galing sa 0946-91 ang dulo. Mr. Bigwas, good morning po sa inyo. Bakit po hanggang ngayon, wala pa rin naglilinis ng kanal dito sa 12 Street. Pero ST ang dulo eh. Oo. East, bahak-bahak yan. Oh, yes. Sa may dulo po dito sa side ng Kalalaki. Sa Kalalaki. 12 Street yan. 12. Sabi mo, Mr. Bigwas, mamamasyal kayo dito. Bakit wala? Sige, susurprise na lang ako dyan. Huwag kayong mag-alala. At sa ngayon, hindi pa ngayon dahil grabe ulan. Hayaan nyo po, yung napuntahan ko yung sa dulo. Sige, yan, babalikan ko po kayo dyan. Sige. Okay, go! Last! 090830 ang dulo. Good day po, Bigwas. Pakibati po sila. Zyrene, from G and Emil. Thanks po. More power. Okay. Salamat sa inyong pagsubaybay. Doon sa mga hindi pa nabasa, pasensyahan po tayo. Inabot na po tayo ng ating takdang oras. Ding, magpaalam ka na. Sa mga taga-suporta, sa mga texter, sa mga viewers, maraming salamat po. Tandaan po ninyo, kayo ang higit na kailangan ng bayan. Good day. Maraming salamat.
Ganun po. At ako naman, si Tommy Abilie po, ang lagi po ninyong sumbungan at sandigan ng mga hinaing ng mamamayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang ito. At patuloy ninyong tangkilikin para malaman po ninyo ang mga kaganapan dito sa ating lungsod. Maraming salamat. Ako po si Tommy Abilie, ang inyong sumbungan at sandigan. Ako ang inyong Bigwas!